Tinambangan po ng mga umunong miyembro ng New People's Army ang mga sundalong naghatid ng tulong sa mga pamilyang apektado ng lindol sa Surigao City kahapon. At para sa update ng balitang yan, may ulat on the spot si Von Aquino. Von? Yes, Connie, pinaputukan ng mga tauhan umano ng New People's Army ang mga miyembro ng 30th Infantry Battalion kagabi. Pabalik sila ng Surigao City mula sa isang relief operation kasamang isang foundation sa Malimono, Surigao del Norte. Ayon kay First Lieutenant Ryan Layug, team leader ng 30th Infantry Battalion, pinaputukan sila ng 3 hanggang 5 beses habang dumadaan ang kanilang convoy sa Linunggaman, San Francisco, Surigao del Norte. Gumanti raw sila ng putok hanggang sa tumigil ang namamadil sa kanila. Wala namang nasaktan sa kanilang hanay at nadapisan lang daw ng balang isa nilang KM-450 na sasakyan na nauuna sa kanilang convoy. Dumiretso lang daw sila hanggang sa Makainto sa mas ligtas na lugar at sa kanila kinumusta ang iba pang sakay ng kanilang 4 na sasakyan at ang sasakyan naman ng foundation. Hindi pa dito nagtapos ang pamamaril dahil pinaputukan daw silang muli ng 1 beses habang tinatawid ng kanilang sasakyan ang mababaw na ilog na detour patungong Surigao City dahil sa nasirang Anao-Awan Bridge. Hindi rin naman daw sila tinamaan ito hanggang sa makarating na sila rito sa Surigao City. Mariing kinundina ng 30th Infantry Battalion ang ginawang pang-aambush sa kanila, lalo't pumayag naman daw ang NPA sa ceasefire sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Anila, hindi na prinsipyo ang ipinaglalaban ng NPA, kundi puro dahas lang ang kanilang ginagawa, lalo't galing sa relief operation ang inambush nilang mga sundalo. Hinimok nila ang NPA na tumulong na lang sa mga kababayan nating matinding naapektuhan ng lindol at tumupad sa ipinangako nilang ceasefire sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Sakay na sasakyan na nadapisa ng bala ang 2 sundalo at isang social worker na tumulong sa relief operations. Sa kabuuan, nasa 36 na sundalo raw mula sa 30th ID at 554th at 534th Engineering Construction Battalion ng 52nd Engineering Brigade ang kasama sa convoy. Tiniyak naman ni Lieutenant Layug na magpapatuloy pa rin ang relief operation sa kabila ng nangyari. Sa isang maikling pahayag sa GMA News, pinabulaanan ng nagpakilalang ka-auto na hindi sila ang nasa likod ng pananambang. Connie? Ano naging reaksyon ng AFP, Von, ukol dito sa reaksyon na ito ng isang ka-auto na deny nga no, na sila ang involved dito sa pananambang? Connie, sa ngayon ay hindi pa ulit natin nakakausap si Lieutenant Layog kaugnay dito. No? Pero aalamin natin, yun nga kanilang magiging reaksyon sakaling malaman nga nila itong naging pahayag ni Ka-Otto. Dahil kanina, Connie, nung kausap natin si Lieutenant Layog, talagang sinasabi niya na sigurado silang NPA nga yung sa kanila, Connie. Anong magiging effect naman ito dun sa umiiral na ceasefire, no? Gayong talagang ang sinasabi talaga ng AFP, no? Ni Lieutenant na sinabi mo kanina na talagang sigurado silang NPA. Paano anong magiging effect nito ngayon sa kanila at sa mga operasyon dyan? Connie, tiniyak naman ni Lieutenant Layog na hindi sila matatakot at hinimok din nila yung mga tao na huwag matakot doon sa nangyari. At tiniyak nila na magtutuloy-tuloy yung mga relief operations dito dahil kinakailangan talaga yung mga tao, lalo na yung mga apektado nga nangyaring nito. Doon naman sa ceasefire, Connie, mamaya alamin natin sa kanila kung ano nga magiging epekto niyan dahil para sa kanila dapat talagang sinusunod ito ng NPA dahil hindi naman para sa kapakanan ng mga sundalo lang ito, kundi para na rin talaga doon sa ating mga kababayan na talagang nahirapan dahil nga tinamaan sila ng lindol dito sa Surigao City. Connie? Maraming salamat, Von Aquino, sa iyong update na yan.